Good evening para sa bansang Pilipinas. Good afternoon, good morning para sa ibang bansa. Ano naman yung pupuntahan ko? Susundan ko lang yung mga gusto mangyari ni Survivor, ni Captain Dado Enrique. Ang lagi niya nasambit yung corruption, yung mga senador, congressmen, o lahat ng politician. Ang tagal na daw nila dyan, hindi pa nagbabago ang Pilipinas. So, para sa akin, kasi ang tinatag ko nga na organization, Vanguard of Democracy, sinimulan ko yan, Defenders of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Kasi isa ito sa mga dahilan kung bakit mabagal o bumabagsak ang ating ekonomiya. Una, yung korupsyon. Bakit may komunista, may communism? Dahil may korupsyon. So umiikot lang doon. Umiikot lang doon. Kaya ang grupo ko ay anti-corruption and anti-communism. Kasi mula nung ako second lieutenant, napag-aralan ko ang communism, ang NPA. Dati yung mga 1980s, 90s, may nakikita pa kong ideolohiya talaga na pangarap nila na mabagsak na ang demokrasyang gobyerno. Pero dahil nga rin sa kasapangan nila, nagagawan sila ng posisyon, kaya bawat kasama nila pinagsuspitsahan nila. Kaya nga mayroon silang sementeryo diyan sa Candelaria, Quezon, at doon sa Leyte, Southern Leyte. Nakalimutan ko anong bayan nyo na kung saan mayroong libingan ng mga, sabi nila, ahas o taksel sa samahan nila. So pinagdudahan pa lang, pinapatay na nila. Or na alam nila na magiging kalaban nila sa mga posisyon kung sakali silang manalo, inunahan na nila. Kasi sa dami ng commanders, kulang ang posisyon. Okay. So ganun na nangyari. So patuloy ako sa corruption. Captain Enrique Sir, saludo ako sa iyong panindigan, sa iyong advokasya, sa iyong prinsipyo na nakikita ko hindi mababali. Kasi naramdaman ko ang iyong mga salita at puso, nababasa ko kung ano yung, kasi pinag-aralan ko yung mga salita. Katulad niya ng Makanas, pinag-aralan ko siya kung saan siya nagsimula at kung saan siya nagsimula, bakit nagalit sa gobyerno. So mga sirs, nasa likod nyo ako, tayong full captain MUP vloggers, sana dumami tayo na magbantay sa ating bayan. Hindi lang magpuna, hindi naman ang focus ko magpuna Kung hindi, bantayan ang sambayan ang bayan nating Pilipinas, bantayan sa mga tiwaling namumuno sa atin at kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Yan man lang ay may contribute natin sa ating bansa. Hindi retired na tayo, hayaan na lang natin. Dapat makialam tayo sa nangyayari sa ating bansa. Pero kung sabi mo nga, retired na, nung papakasarap na lang tayo, ay nasa inyo yan. Kasi gano'n naman talaga, mag-enjoy na lang. Sabi nga, enjoy your life. Maiksi ang buhay. Tama yun. Kaya nga maiksi ang buhay, yung buhay ko ilan ko sa ating bayan. Sa ating bayan. Kaya binabantayan ko kung ano mga nangyayari. Kaya lang sabi ko nga, paulit-ulit nakakapikon. Kasi ang dami ng batiko sa ating Pangulo
Wala man lang sinasagot. Ha? Wala silang sagot o wala silang maisasagot. Yun ang katotohanan. Pero sabi ko nga, June 30, nag-aantay pa ako. Baka may milagro mangyayari. Pero kung walang milagro mangyayari, ay sorry na. Sorry na. Ako na mismo ang mangungulo. Kung noon man ay sumuporta tayo sa ating Pangulo. Actually, hindi ko kayo iningganyo dyan, ha. Sinabi ko lang kung kayo ay payag na suportahan natin si si Senador Bongbong Marcos. Tumayo naman kayo, walang kumontra. Ano? So, sinuportahan natin. Ang sinuportahan natin, wala palang bayag. Yun ang masaklap, kaibigan. Ano? Walang bayag. Ano ba yan? Sabi ko, maghiwalay muna. Ha? Para makakonsentrate ka sa mga plano mo. Kasi, ibangon mo ang karangalan ng iyong ama. Ilalo mo lang nilulugmok sa putikan ang inyong pangalan, ang inyong apelyido. Ha? Pero sabi nga ni Captain Dado, ang tagal nyo na sa Senado, taon na binilang sa Congress, wala pa rin kayo nagagawa kung hindi puro Senate inquiry kayo o Congress. So sabi niya, panahon na para palitan. Alam niya, para sa akin, kung pamunuan ng Pangulo, ng Senador at Congress, suportado sila sa corruption, anti-corruption, sinisigurado ko ang corruption sa Pilipinas, what I mean, ay mahihinto yan. Bakit? Pangulo ka eh. Kaya mong gawin ang gusto mong gawin. Huwag ka nga magpander. Ano? Pangulo ka. May batas tayo, sinusunod. Alam niyo yung batas natin, sobra-sobra na yan kung tutuusin. Ha? Sobra-sobra na yung batas na yan. Ang kulang na lang, implementasyon. Kaya nga sabi ko, pumapasok sa isip ko, sana may makapag-isip sa senador o senador o congressman. Ha? Sana may makapag-isip niyan na mahinto ang korupsyon sa pamamagitan ng mga implementors. Ano? Implementors. Kaya nga sabi ko sa isip ko, ang bawat batas ay mayroong ahensya na magpapatupad. For example, illegal mining. Sino nagpapatupad yan? DENR. So kung hindi mapatupad ng DENR ang illegal mining, sila ang i-firing squad kung may batas na firing squad. Sila ang lilitisin kung hindi nila napapatupad ang batas. Walang ganun eh. Oo nga, alam natin na sila ang implementor. Pero wala namang batas na once na may illegal sa area mo o sa isang area, tingnan kagad ang DENR. Oy, bakit may illegal doon? Illegal mining. Anong ginawa nyo? So, imbestigan ngayon kung may ginawa bang aksyon ang DENR. Pag wala, yun ang ikukulong natin. Diba? Kasi failure of performance of duty, yun ang dapat sa lahat ng batas natin gagawin. Or hindi na kayang sundan yung mga batas na yan, mayroong batas na gagawin. All laws has an implementors of that law. Sabi ko nga sa illegal mining, DENR. Ha? Once they did not perform properly,
or implement properly, implement properly, ay mayroong kaakibat na sanksyon kaagad sa kanila. Ganon, di ba? So, anumang ahensya ng gobyerno, ganon. Paggawa tayo ng batas, i-identify na lahat yung batas. Kung ilang batas yan, kung mayroong 1,000 batas niyan, yung 1,000 batas na yan, i-identify kanino ba ito, direct implementation. So normally maraming PNP dyan, so maraming makukulong na pulis, so dapat ganon. NBI, PDEA, o ano pa man, silang ikulong natin. Di ba? Tama ba yun? O hindi? Kung mali, okay makinig. Sabi nga ni Captain Dan, huwag kayo makinig. Ayaw nyo. Ha? Oh. Pero yun lang nakita ko. Matagal ko na iniisip yan eh. Sa dami ng batas, wala nang sinusunod. Ito, bigyan ko kayo ng isang example. Bigyan ko kayo ng isang example. Huwag na yung sa batas kasi hindi pa ako sa government eh. Sa military na lang. Ito na lang sa military. Okay. Bakit nung panahon namin na kami ay mga tenyente kamote, yung SOT, lambat bitag, compare with sa ngayon, CSP, panahon ngayon may LCAC. Bakit nun wala kaming pundo, nagagawa namin ang mission namin? Ngayon may LCAC, nagagawa rin ang mission nila. Bakit nun wala kaming gaanong mga tawag nito, mga pundo-pundo o pan support nagagawa namin? Dahil doon sa implementor nga, kahit gaano ka funded or mayroong strategy, kung ang implementors naman ay patulog-tulog, wala rin yan. Wala rin. Noong nga nag-isuti kami, walang pundo eh, kung hindi SA lang eh. Ngayon, may 30,000, naging ineffective na. Paano? Yun, binantayan lang yung pundo. Paano? Ang binibigay ng pundo sa mga team, 5,000, 30,000 yun eh. Tinamad yung mga bata, yung mga team sergeant, team leader. Tinamad kasi may pundo naman, bakit ayaw labas? So, ang mind-setting ng mga implementor, pera, hindi na yung pagpapatupad ng anumang pinapatupad. Kaya nga nung panahon namin sa J3, galit si General Balada sa akin, that time Colonel, na dapat alisin na yung 30,000 kasi nagiging ineffective ang mga team leader, implementors, kasi kinukurap lang naman. Galit siya si Colonel Balada sa akin nun eh. Although, sa totoo lang, yung regional SOT, without my accomplishment, without our performance on my team, 3 kaming officer doon eh. Kaya lang, medyo hindi kami nagkasunod, 3 kaming officer eh, with 6 EP. I'm the team leader. Nakapagpasurrender kami ng firearms and surrender with firearms. Yun lang yung team namin ang mayroong surrender eh. Doon sa Eastern Samar, doon namin pinperform yung SOT, all branches of the Philippine Army or the Armed Forces mayroong representative. So ang point ko doon, gaano man kagaling o ka-funded, kung ang implementors naman hindi galing sa puso ang pag-perform, wala rin yan mangyayari. Ganun niya sa sinasabi kong batas. Ang dami na nating batas. Kahit isang batas lang yan, alam na natin yung
yung Philippine Constitution natin, doon lang tayo tumutok. Tapos na. Paano kasi? Marami rin kasi implementers takot magkakaso. Kaya yun isang problema, takot magkakaso. Kaya hindi nila ginagawa yun. Isa yun, isang dahilan yun. Kaya takot magkakaso, kaya ineffective. Ganun lang yan kasimple. Okay, balik tayo sa corruption. Sa corruption. So kung pamunuan ng presidente, ng senador, congress, yan ang sisilipin nila lagi, sinisigurado ko, mawawala ang corruption. Aangat ang ating bansang Pilipinas. Sa panahon ni Marcos noon takot na takot ang mga nasa gobyerno gumawa ng kalokohan. Takot na takot sila noon. So, hiniling ko na anumang layunin ni Captain Dado, Sir, nasa likod mo ako. Manawagan tayo para sa ating bansa. Naniniwala ako sa advokasya mo. Kaya nating labanan ang korupsyon. Magkaisa lamang tayo. Magkaisa lang tayo. Mga MUP vloggers with our followers. Ipagsama-sama natin yung followers natin. Problema nga lang, sir, baka yung followers ko, parehas lang tayo. Pati rin General Macanas. Pero palagay ko, magkaiba rin, sir. Kung siguro mga 30% mayroon, pero yung 70% magkakaiba tayo ng followers. So kung yung followers natin yan is i-required natin sila, yung followers natin, yung naniniwala sa atin, ibigyan rin natin silang tasking once we will implement our planning. Hindi yung revolution what I mean kudita. Kung hindi people's kwan ito, move. Taong bayan mismo ang gagawa ng aksyon. Dahil ayaw namin na sa pamunuan. Dahil walang nangyayari. Kasi kami ang nagalal. Tayong nagalal. Tayo rin ang may karapatan na alisin siya. So, bigyan natin sila ng quota. For example, ang isang followers natin, bigyan natin ng 50 to 100 followers. Ilan yan? So, abot rin yan ng milyon. Kung ang followers ko 13 million after 14,000, 14,000, ita times natin yan ng times 10. Ang dami na yan. Minsan yung ating vlog, sir, ay umaabot ng views ng 60, 70 or 30. Pero mayroon rin 100 kasi yung iba nakaligtaan. Pero wala na 100 ngayon, mga 1,000 na ngayon ang mga followers natin na naka-view. Lumalampas, umabot sa 50. Okay, so much for that. Sir, nasa likod mo ako. MUP Vloggers, Cool Captain. Laban tayo para sa mga tiwali at saka mga korap na Pilipino. Salamat. Magandang gabi.